tindahan, sa sasakyan, sa opisina, sa tambayan, sa mga restaurant, at sa mga bahay-bahay. 104.5 Radyo Natin Santa Cruz. Napapakinggan kahit saang panig ng mundo. Sa amfmph.com live streaming. Asahan ninyong narilaang ang Radyo Natin Santa Cruz. At patuloy na nagkakasaya at nagalingkod sa inyo. 104.5 Radyo Natin Santa Cruz. Radyo Natin. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 Radyo Natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Yan, okay na po tayo. Magandang araw Marinduque, magandang araw sa ating mga kababayan sa loob at labas ng probinsya at sa lahat na tagapakinig at nanonood ng live sa loob at labas ng bansa. Nandito po ulit tayo sa ating programang The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani, ang programa ng ating Vice Gobernador Adeline Lynn Angeles. At lahat ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan, magkakasama po ninyo kami hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo po ay mapapakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at live sa Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Lynn Angeles. At sa ang Kasanggunian, the official FB page of the 16th Sangguniang Panlalawigan at sa Marinduque News Network. At yun nga po, ako po ay magpapakilala muna. Ako po si John Joy of Hardalesa. Isa po sa mga katuwang ni Vice Gov Lynn sa kanyang office at sa communications. Katulad nga po ng ating nabanggit noong nakarang Huwebes, hindi po ulit natin makakasama dito sa ating programang ating mahal na Vice Gobernador Lynn Angeles sapagkat siya po ay nasa official out of the country travel. Sa mga hindi po nakapakinig, last week ay napili po si Vice Gov Lynn bilang study mission leader kasama si Senator Tolentino. Wow naman po. Sana po ay pagbalik po ng ating Vice Gobernador ay may dala rin pong pasalubong sa atin. Ano po? Madaming pasalubong na informasyon at mga kwento. Siya po napiling ipadala ng Development Academy of the Philippines or DAP sa The Hague Academy for Local Governance sa Netherlands. Kasamang ilang leader na pinangunahan nga po ni Senator Tolentino. Kasama ang ilang leader na at ito po isang malaking karangalan sa ating lalawigan at bilang siya po napili, ibig sabihin laan po nito ay nakitaan siya ng kakayahan na magcha-champion ng agriculture leadership hindi lamang dito sa ating lalawigan kundi pati na rin sa ating bansa bilang siya na rin po ang bagong chairman or chairperson ng Committee on Agriculture sa lalawigan. Alam nyo naman po na hindi basta-basta umaalis ang ating mahal na Vice Gov Lynn kung hindi niya po ito nakikita na makakatulong sa local economic development ng Marinduque. Akalaan nyo yun, di ba ho? Ang Vice Governor ng Marinduque ay napili para sa isang mahalagang gampanin sa Netherlands. Talagang nakaka-proud naman po ang ating Vice Governor Lynn Angeles. Bagamat nasa official rappel po ang ating Vice Governor Lynn ay tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa sa The Vice Governors Hour, Kasanggunian Ngani. Makakasama po natin ng isa sa mga board members naman from District 1 at Chairperson on Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Works and Infrastructure, Land Use and Urban Planning and Development at Committee on Rules, Laws and Ordinances, ang ubi ng lalawigan ng Marinduque at napakasipag po talaga naman, Bukal Aurelio Jojo Leva III. At bagamat po wala po si Jojo Leva ay papunta na raw po. Mga ilang sandali lang daw po. Batiin po natin ng ating mga katuwang sa serbisyo publiko, mga staff po sa Office of the Vice Governor, board members, SP Legislative, SP Secretariat, Provincial Governor's Office of Governor Presby Velasco, at District Office po ng ating Congressman
Lord Alan Velasco. At sa mga kapamilya at kaibigan na nakasuporta at subaybay din sa programa, kaibigan din mula sa iba't ibang sektor at organisasyon dito sa ating lalawigan. Batiin din po natin muna ang mga nagdidiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday po, Reverend Father Drian Kirby L. Magdurulan ng Mary Help of Christian Parish of Balimbing sa February 2. Happy birthday po, Father. At kay Attorney Andrew Magturo sa noong February 4, happy birthday po, Attorney. At kay Aida Marciano Hawili ng Bentakay noong February 5, happy birthday po. At kay Messenger Ramon Magdurulan sa noong February 5, happy birthday po. At kay Sir Joselito Matimtim of Kilo NHS noong February 6. Happy birthday po. At kay Ron Kevin Mancia at tropa ka to. At happy birthday po sa noong February 6. At kay Sir J. Villanueva ng MNHS noong February 6. Happy birthday po. At kay John Lloyd Manguera ng February 6. Happy birthday po. At kay Reverend Father Bernard Felix sa darating na February 12. Happy birthday po. At sa mga nagfesta ngayon sa Barangay Pulong Santa Cruz noong February 9. Happy fiesta po sa Pulong Parang Santa Cruz. Mamaya po atay sayawan dyan sa Pulong Parang Santa Cruz. At sa Barangay Mungpong Santa Cruz sa darating na February 10. Happy fiesta po, Mungpong Santa Cruz. At sa Barangay Malibago Torrejos sa darating na February 11. Happy fiesta po. At ito po, bukas po ata ay Chinese New Year. Happy Chinese New Year po. At syempre, batiin din po natin ang mga avid listeners na talaga namang nakasubaybay bago pa man magsimula ang ating programa. Andyan po sina Tita Lumen Rosales at Santa Cruz District Hospital. Kamusta po kayo? At kay Konsehal Rosel Ola. Congratulations din po sa ngalan ng Sangguniang Panlalawigan. Gayon din po kay Governor Presbytero Velasco Jr. sa kaparehong survey kung saan nakakuha siya ng 95.7%. Pumangalawa si Governor Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro na nakakuha naman ng 91.5% at pumangatlo naman si Governor Victorino Socrates ng Palawan na may 90.2% job performance rating. Congratulations po, Governor Presby Velasco Jr. Nagpapakita lamang po ito na gaano kasipag at kagaling ang isang Tatay Gov sa kanyang pamamahala bilang gobernador ng Marinduque. At gayon din po ang ating pong Vice Gov Lynn ay kinakongratulate din po natin for ranking number 1 with 94.2% sa isinagawang survey ng Hypothesis Philippines at bahagi ng Pulso ng Bayan noong December 19, 2023 at hanggang January 9, 2024 kung saan ang mga respondent dito ay pawang mga rehistradong botante na nasa edad 18 hanggang 70 at nakatira sa lalawigan ng Marinduque ng may Maropa na may kabuuang 10,000 upang alamin ang job performance ng mga Vice Governor. Siya po ay sinundan ng Vice Governor EJ Falcon ng lalawigan ng Marinduque na nakakuha naman ng 93.7%. Pumangatlo naman po ay si Vice Governor Anesita Apigo Tayag ng lalawigan ng Occidental Mindoro na nakakuha ng 92.8% job performance rating. Muli, congratulations po sa ating masipag na Vice Governor ng lalawigan ng Marinduque, si Vice Gov Lynn Angeles. Ika nga po ng ating Vice Gov Lynn ay naglilingkod tayo na ang tanging nais ay magampanan ng maayos ang tungkulin ipinagkatiwala sa atin. At dahil ito po ay isang malaking karangalan para sa ating mga Marinduqueño, ang pagkilala po na tulad nito ay talaga namang nakakapagbigay lakas at inspirasyon sa ating Vice Gov Lynn para sa pagiging mas epektibong lingkod bayan bilang Vice Gobernador ng lalawigan ng Marinduque. Kita nyo po yun.
Bagamat ang layunin ng ating governor at vice governor ay maglingkod ng tapat at may malasakit sa kanilang nasakupan, malaking bagay din po na mabigyan ng gantong klase ng pagkilala dahil ito po ay karangalan, hindi lamang po para sa kanila, kundi po para rin po sa buong lalawigan ng Marinduque. Ayan po, andito, sa tabi ko po, andito na po si Bukal Jojo Leva. Bukal, baka may gusto ka pong batiin. Magandang umaga sa iyo, Gio, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Isang magandang araw po sa ating lahat. Dito po sa ating programa, The Vice Governor's Hour, ang kasangguni nga ni. Unang-una, nabalita mo na ang gandang balita na kung saan ay ang ating presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan at Vice Governor ang siyang nguna sa survey na ginawa ng Hypothesis Philippines bilang top performing Vice Governor sa buong Mimaropa region. Walang iba po kundi ang ating Vice Governor Adeline Lin Angeles na nakakuha ng rating na 94.2%. Congratulations po sa aming presiding officer and Vice Governor. Isa pong napakalaking karangalan para sa amin. Parang kami na rin ang nanalo nito, Gio, sapagkat kinilala ng ating mga constituents ang galing, husay at sipag ng ating Vice Governor Lin Angeles. And po, di ba po, Bukal, na bigyan ka rin po ng award nung nakaraan, ano po? Yung December po ba? Nabigyan din tayo bilang natatanging bukal, sapagkat sabi nila marami daw po tayong inakdang mga out of the 22 ordinances na inanak ng Sangguniang Panlalawigan, ay 17 dito ay naging kabahagi tayo bilang either may akda, tagapagtaguyod o katuwang na may akda. Opo. Talaga naman po napakasipag di Bukal Jojo Leva, ano po. Ayan po, i-congratulate din po natin ang LGU Mugpog for winning a 2023 Good Financial Housekeeping Passer. Oo. Hindi lang ang Municipality of Mugpog, Municipality of Buwak, Gasan, Santa Cruz, and Torrijos ay nakakuha ng good financial housekeeping. Yan po. Nakapasa po sila. At ang LGU Marinduque rin ay nakapasa dito. Isa pa rin, nabanggit mo na rin, ang ating governor sa pangalawang pagkakataon ay naging consistent top 1 din po as the top performing governor in the entire Mimaropa region. Padalawang survey na ito sa governor at ganun pa rin po ang kanyang rating. Ganun din po ang ating congressman, Lord Alan Velasco. Pangalawang survey na rin po at siya pa rin po ang top performing congressman. Na tiling rank po ng ating mga governor. So napakapalad po natin dito sa ating lalawigan na ang ating mga top ranking officials ay kinikilala hindi lamang dito sa ating lalawigan kundi sa buong Mimaropa region at sa buong bansa bilang mga top performing officials, top performing congressman, top performing governor, top performing vice governor. So, congratulations po at yan po ay nagsisilbing inspirasyon nila para magtrabaho pang higit para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para makapagsilbi din po na mabuti. At nagsisilbing inspiration po itong mga ganitong survey. At congratulations din po kay Marbello Enterprises for obtaining another Food and Drug Administration Certificate of Product Registration for spiced coconut water vinegar. Again, congratulations po. At din pong bigyan ng pagkilala si PSSG Melody M. Pereda, PCRP and CEO of Buwak MPS dahil nasungkit po niya ang second highest academic and non-academic grade of 86.25% Merit Award. Gayun din po kay PSSG Samuel B. Mapakpak na nasungkit naman ng ikatlong pwesto na may 83.33% out of 43 participants in retooled community support program training class. It was conducted by the Directorate for Human Resource and Doctrine Development in coordination with the PNP Training Service from
December 27, 2023 to February 7, 2024. Saludo po kami sa inyo, PSSG Melody M. Pereda and PSSG Samuel B. Mapakpak. Para naman po tayo ay may inspirasyon ng yung mga pulis po na yan ay inspirasyon po natin at simbolo din po ng serbisyo publiko. Congratulations po. Congratulations po sa inyong dalawa at nawa po ay dumami ang inyong mga katribo. Opo. Ito po, Bukal, yung sa tungkol po sa 73rd SP session highlights, ano po yung mga napag-usapan niyo doon nung last session Gio. po? Nung nakaraang Friday ay nagkaroon tayo ng ika-73 regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Napaka makasaysayan nitong sesyon na ito sapagkat bagamat wala ang ating Vice Governor, kagaya ng naturan mo na kanina na siya ay nasa The Hague, Netherlands para sa isang study mission, ay ito naman ay pagkakataon para tanggapin namin sa unang pagkakataon ang aming bagong kasapi ng Sangguniang Panlalawigan sa katauhan ni Kagalang-galang Carlos F. de Peralta, ang newly elected Liga ng mga Barangay Provincial Chapter President at siyang ex-officio member of the Sangguniang Panlalawigan. So, nagkaroon ng sesyon at kung saan ay sinabi ng kalihim ng Sangguniang Panlalawigan na nakatanggap siya ng liham mula kay Ginoong Carlos F. de Peralta. At ito naman ay agad na tinanggap ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya kumpleto na po ang kabuuan ng Sangguniang Panlalawigan. Meron na po tayong bagong PPSK or Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan sa katauhan po ni Kagalang-galang Bertinos A. Valencia ng Bayan ng Torrijos. At ganun po, meron na rin po tayong kinatawan mula sa Liga ng mga Barangay sa katauhan ni Kagalang-galang Carlos F. de Peralta mula sa bayan din po ng Torrijos. So, well represented po ngayon sa ating Sangguniang Panlalawigan ang 2nd District, partikular po ang bayan ng Torrijos. So, marami-rami po tayo, Gio, na naipasang resolusyon noong nakaraang ika-73 regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan at natin itong pagnilayan sa araw na ito. Unang-una po ay ang proposed resolution number 2024-528, a resolution of appreciation to Engineer Rodrigo E. Opis, Provincial Assessor for the 36 years of dedicated and meritorious service to the provincial government of Marinduque. Si Engineer Digoy Opis po, kung siya ay tawagin, ay nagsilbi po ng 36 na taon sa provincial government. At siya po ang ating dating provincial assessor at siya po ay nagretiro na. Kaya binikilala ng Sangguniang Panlalawigan ang kanyang dedikasyon at ang kanyang nagawang kontribusyon para sa pag-angat ng kabuhayan at kaunlaran ng lalawigan ng Marinduque sa kanyang kapasidad bilang panlalawigang taga-sador. Yan po ang tasador. Yan po ang Tagalog sa assessor. Okay. Maraming salamat po sa inyong service for ilang years din po, 36 years. Maraming salamat po. Okay, kagaya din nila ng tinuran ko lang kanina, nagpasa rin kami ng proposed resolution number 2024-529, a resolution electing Honorable Carlos F. de Peralta, the newly elected Liga ng mga Barangay Marinduque Provincial Chapter President and ex-officio member of the Sangguniang Panlalawigan as chairperson and member respectively of the standing committees of the 16th Sangguniang Panlalawigan previously occupied by the former Liga President. So, nahalal po si Honorable Carlos F. de Peralta bilang tagapangulo ng Committee on Barangay Affairs at Committee on Good Governance. So, siya po ay binigyan din po ng pitong committee at siya po ay
Vice Chairman din po ng Committee on Peace and Order and Public Safety. So yan po ang bagong talaga or bagong halal na ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan. So yan po at kinilala na po namin siya bilang regular na kasapi na po sa aming mga sesyon sa Sangguniang Panlalawigan. Siya po ay makakasama nyo na sa susunod na sesyon po. Nagsimula na siyang magsesyon at nagsimula na rin po siyang umattend ng mga committee hearings. At napaka-active po ni Bucal de Peralta sa mga committee hearings. Sabi nga po niya sa kanyang salutatory address ay marami pa raw po siyang dapat matutunan at yan naman po ay napaka-willing na matuto at maging mahahusay na kabahagi ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya naman po nasa kanya yung willingness to learn and to be a productive part of the Sangguniang Panlalawigan. At natutuwa po kami sa kontribusyon at ambag ng bago naming kasama na si Bucal Carlos F. de Peralta, ganon din po si Bucal Bertinos A. Valencia naman mula naman po sa Sangguniang Kabataan. Si Bucal po parang araw-araw po nasa office na. Ano po? Opo, oo. Talagang para magamay daw po niya ang mga nagaganap sa Sangguniang Panlalawigan. Ganun nga po. So, meron din po tayong magandang balita. Di umano po gusto ko rin po batiin ang ating Congressman Lord Alan Velasco sapagkat kahapon po ay nag-open po yung kapitanawin dyan sa Barangay Bangwain sa bayan ng Torrijos. At napakagandang lugar po niyan, napakalamig ng ambience at napakasarap ng pagkain dyan. At nagkameron po kami ng kaunting pag-uusap ukol po sa napapabalita or good news na maaari na pong mag-resume ang operation ng Philippine Airlines dito sa lalawigan ng Marinduque. Kaya po dyan ay nagawa pa rin po kami ng resolution na sumusuporta po sa inisyatibo ng ating Congressman Lord Alan Velasco at ni Governor Presbyterio J. Velasco to the request to reoperate requesting the Philippine Airlines to reoperate in the province of Marinduque on a regular basis, declaring them as the official airlines in the province and assuring them of the province continued patronage for sustainability of its operation. So napaka-importante po nitong resolution na ito sapagkat nag-a-assure po sa kanila na ipapatronize po ng provincial government at gano'n na rin po ini-encourage na rin po namin yung mga local government units na magawa na rin po ng resolution na inaalaw nila ang kanilang mga empleyado to use air travel as means of transportation pag meron po mga official business at gamitin at sumakay sa ating official carrier which is yung Philippine Airlines. So, siguro po bago mag-Holy Week ay mag-ooperate na raw po ito, sabi ng ating Congressman Lord Alan Velasco. At siya po ay nagsabi rin sa amin na ibibigay niya o iharap niya sa Sangguniang Panlalawigan ang mga opisyales ng Philippine Airlines para personal namin iabot ang aming resolution sa kanila at ma-encourage sila. Ito po ay pang common sa kanila na ma-encourage sila na talagang ituloy na nila ang kanilang balakin na mag-operate or mag-re-operate dito sa Marinduque, Manila route. Tinatawag nating re-operate kasi nung mga bata pa tayo, Gio, ay nasanay tayong sumakay sa Philippine Airlines. So, medyo nawala yan after EDSA or hindi ko alam kung kailan na tigil at sa magandang balita ay muli na naman babalik ang Philippine Airlines. Tama po at napapanahon din na dadagsa po ang turista dito sa Holy Week.
hindi na po sila sasakay ng bus or sasakay ng barko. Diretso na po sila ng eroplano. Halos isang oras lang din po ang biyahe. Actually, 45 minutes lang ang eroplano. 30 minutes sa ere. Yung 7.5 minutes na magkabila ay sa taxiing, sa take-off at saka sa landing. Kaya napakabilis talaga. Nakabilis talaga. Saka maalwan ang pagbiyahe sa eroplano. Opo. Ganun pa rin ang ating chairman o chairperson ng Committee on Transportation ay nagpanukala din ng isang resolution requesting the management of Montenegro Shipping Lines and Star Horse Shipping Lines to provide fast-craft and Ororo vessels in Kawit Port, in Buwak, Marinduque, and in Buyabon Port in Santa Cruz, Marinduque, at least a week before and during and after the Holy Week season. So, ina-anticipate na naman natin ang influx ng mga pasahero, although meron tayong ayos or iniluluto na airline na passage na ating pinapanukala na sana ay matuloy na, ay ganun pa rin ina-anticipate pa rin natin yung problema natin na dadagsain na naman tayo ng pasahero ngayong Holy Week. Kaya si Bukal Tres Mangkukang, ang chairperson ng Committee on Transportation, ay nagpanukala na sana man lamang kahit ngayong 1 week after, before and during the Holy Week season ay mag-conduct ng operation ang dalawang shipping lines na meron tayo sa Kawit Port at sa Buyabon Port para maibsa naman ang dami ng pasaherong pupunta sa Baranlacan Port. So yan Dio, yung isa sa mga resolusyon na ating pinasa nung nakaraang 73rd regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Another resolution is a resolution declaring Appropriation Ordinance Number 5, Series of 2023, authorizing CY 2023 General Fund Supplemental Budget Number 4 of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque as operative subject to the conditions, comments, and findings of the Provincial Budget Officer. So, congratulations po sa bayan ng Santa Cruz. Ang inyo pong Supplemental Budget Number 4 ay operative according to the Sangguniang Panlalawigan and the comments of the Provincial Budget Officer. Ganun din po, sa isang resolution din po ang ating pinasa, Resolution declaring Appropriation Ordinance Number 3, Series of 2023, authorizing the CY 2023 General Fund Supplemental Budget Number 2 of the Municipality of Buwak, Marinduque as operative, subject to the conditions, comments, and findings of the Provincial Budget Officer. Ganun din po sa Municipality of Buwak. Congratulations po, ang inyong Supplemental Budget Number 2 ay aprobado na po na Sangguniang Panlalawigan subject to the comments and findings and recommendation of the Provincial Budget Officer. So, another resolution declaring Appropriation Ordinance Number 4, Series of 2023, authorizing CY 2023 General Fund Supplemental Budget Number 3 of the Municipality of Buwak as operative subject to the conditions, comments, and findings of the Provincial Budget Officer. So, another resolution declaring Appropriation Ordinance Number 5, Series of 2023, authorizing CY 2023 General Fund Supplemental Budget Number 4 of the Municipality of Buwak, Marinduque as operative subject to the conditions, comments, and findings of the Provincial Budget Officer. And another supplemental budget resolution declaring Appropriation Ordinance Number 5, Series of 2023, authorizing CY 2023 General Fund Supplemental Budget Number 4 of the Municipality of Gasan as operative, subject to the condition, comments, and findings of the Provincial Budget Officer. So, another resolution po na pinasa ng Sangguniang Panlalawigan is a resolution authorizing the Governor, Honorable Presbyterio J. Velasco Jr., to sign and enter into a tripartite MOA
with the Department of Health, Center for Health Development, Mimaropa, and the Amang Rodriguez Memorial Medical Center for the implementation of telemedicine project. Alam mo, Gio, napaka-importante nitong memorandum of agreement na ito sapagkat ito ay magkakaambag sa development ng telemedicine dito sa atin, kung saan yung mga may sakit nating kababayan na hindi na kailangan pupunta pa sa Maynila kung kinakailangan i-examine through telemedicine project mula sa ating partner hospital, ang Amang Rodriguez Memorial Hospital, ay magagawa na ito. Kaya napaka gandang balita nito para sa atin, para sa telemedicine project, kung saan iba't ibang espesyalista ang magiging katuwang natin sa paggagamot dito sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque. Talaga pong tinututukan ng sangguniang palalawigan ng ating health sector po para hindi na po umalis pa ng probinsya ang mga kababayan natin. Lalo tigit yung ating mga kapuspalad na mga kalalawigan na hindi makaka-afford na ang transportation pa lamang ay pero maraming programa ang ating pamahalaang palalawigan na binibigay sa atin ang ating gobernador at congressman. Nandiyan ang MAIP, nandiyan ang AIX, nandiyan ang iba't ibang mga guarantee letter na ipinagkakaloob nila sa ating mga kababayan. So, bukod dito, in-enhance pa natin, ginagawa ang ating hospital ngayon para maging category 1 hospital hanggang sa maging category 2 hospital. Kaya yan po yung mga ginagawa ng ating governor and congressman katuwang ang sangguniang palalawigan para talagang paunlad ang serbisyong pagkalusugan dito sa ating lalawigan. So another resolution na pinasa ng sangguniang panlalawigan, ang resolution declaring Municipal Ordinance number 274 series of 2023 of the Municipality of Santa Cruz entitled An Ordinance Establishing the Business One-Stop Shop or BOSS of Santa Cruz, Marinduque from January to March of each year and for other related purposes as valid and within the power of the Sangguniang Bayan to enact. So congratulations po sa Bayan ng Santa Cruz. Ang inyong pong BOSS Ordinance ay pasado na po sa Sangguniang Palalawigan. So maaari na po ninyo itong i-implement. So nandun din po ang resolution is strongly supporting Senate Bill number 297 entitled An Ordinance Providing Automatic Promotion of Government Service and for other related purposes. Ito naman po ay magsuporta natin sa Senate Bill number 297. So, another po, a resolution declaring Municipal Ordinance number 2023-03 of the Municipality of Torrijos entitled An Ordinance Amending Section 1 of the Municipal Ordinance number 2020-05 fixing and adjusting the wage rate of casual and contractual employees and job orders in the Municipality of Torrijos, Province of Marinduque as valid and within the power of the Sangguniang Bayan to enact. So ito naman po ay isang ordinansa na pinasa ng Bayan ng Torrijos. Ito na po ay na-declare as valid and within the power of the Sangguniang Bayan to enact. Ito po ang napakagandang ordinansa naman po ng Bayan ng Mungpog, a resolution declaring Municipal Ordinance number 2023-287 of the Municipality of Mungpog entitled An Ordinance Institutionalizing Tumbungan Festival to be celebrated every month of August in the Municipality of Mungpog and providing funds thereof as valid and within the power of the Sangguniang Bayan to enact. So ito po ay bilang pagkilala sa kultura ng tumbungan sa Bayan ng Mungpog. So another resolution is a resolution declaring Municipal Ordinance number 2023 of the Municipality of Santa Cruz entitled An Ordinance Providing for Cash Assistance to Qualified Barangay Tanod in the Municipality of Santa Cruz, Marinduque, and providing funds thereof and for other purposes as valid and within the power of the Sangguniang Bayan to enact. So another resolution is a resolution
authorizing Honorable Governor Presbyterio J. Velasco to enter into a term of partnership with the Department of Health, Center for Health Development, Mimaropa, relative to the management and implementation of the Universal Health Care Act and 2023-2025 Local Investment Planning for Health as embodied in the Concurrent Annual Operational Plan. Ito naman po ay karagdagang pondo na ipapagkaloob ng Department of Health, Center for Health Development, Mimaropa sa ating Provincial Health Office para po din pa na rin po sa enhancement ng health services sa ating lalawigan. Another resolution is a resolution authorizing the Governor, Honorable Presbyterio J. Velasco Jr. to enter into a memorandum of agreement with the Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management for the provision of a technology package on a small-scale composting facility. Isa na naman po napakagandang programa. Ito naman po ay sa pagsasaayos ng ating small composting facility dito sa lalawigan ng Marinduque. Another resolution, ito po ay para dito sa mga magagaling nating mga estudyante mula sa Landi National High School. A resolution congratulating and commending the student, coaches, and the entire administration of Landi National High School for securing the top spots and garnering numerous awards in the 2024 Civil Service Civil Examination Math Challenge held on January 27, 2024 via online platform. Congratulations po. So, another resolution po is a resolution authorizing the Honorable Governor Presbyterio J. Velasco Jr. to enter into a memorandum of agreement for and behalf of the Provincial Government of Marinduque with the Bureau of Fire Protection for financial assistance as payment for rental of the Bureau of Fire Protection to be used as payment for the provincial office of the Provincial Bureau of Fire Protection Marinduque amounting to 180 pesos. At another resolution po ay ang resolution congratulating Mr. Robert Michael Dirhenio for winning the Raha Filipino International in the Philippine pageant. So, isa na naman po nating kababayan sa katauhan po ni Michael Rino ang nagwagi at kinilala bilang Raha Filipino International. Ang ito po ay isang national competition na ginanap sa parang ang pagkaalam ko ay sa Tugigaraw kung saan siya ay nanalo at siya po ay magkukumpit naman sa bansang Vietnam. Wow. Congratulations po, Mr. Robert Michael D. Rehenio for winning the Raja Filipino International. And po, thank you po, Bukal Jojo, for discussing the resolutions approved po nung nakaraang session. So, yan, Gio, ang ginawa ng sangguniang pananumigan. Opo. Actually, may kabuhang 20 resolutions ang pinasa sa isang session lamang ng sangguniang panlalawigan. Napakarami po, ano. At nitong nga pong February 6 ay nagpunta naman po tayo sa nagpunta po ang kinatawan po ng ating Vice Gobernador Govlin Angeles ay pinuntahan niya po ni Executive Assistant Ivy Merciano saan po ay may home care support services program for senior citizens and Barangay Ronda Team Support Program Distribution. Mahigit 300 senior citizens na nabigyan ng food packs sa bayan ng Mugpog sa pamamagitan ng Home Care Support Services Program for Senior Citizens. Ito ay sa ilalim ng Provincial Ordinance number 199 series of 2023, isang ordinansang naglalayong mabigyan ng dagdag na tulong ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasabing insentibo. Nakuha rin naman ng food packs. Nakakuha din po ng food packs ang nasa 459 na mga barangay tanod mula sa bayan ng Mugpog at Buhak sa pamamagitan ng Barangay Ronda Team Support Program Distribution. Nagbigay naman po ng ating mensahe ang Governor Presby
Governor Presby Velasco Jr. at si PA Mike Velasco at si Executive Assistant Ivy Merciano bilang kinatawan po ng inyong lingkod, Vice Gov. Lynn Angeles. Kasamang ating mga katuwang sa Sangguniang Panlalawigan, mga ilang bukal po. Dumalo rin po ang mga katuwang natin sa PSWDU headed by Mr. Joel A. Resella at Mrs. Gilda Muhi na OSCA President. Di ba po? At yun nga po, ang total number of beneficiaries and senior citizens po ay from Poblacion Cluster 155, Butan Sapa Cluster 86, Kapayang Cluster 91, Balanacan Cluster 36. Ang total number of beneficiaries na support to Barangay Ronda Team po na naibigay ay from Mugpog po ay 177 at sa Buwak po ay 282. Yan po yung mga support na talaga pong mga gamit ng ating mga barangay tanod. Tama, Gio. Nandyan ako, sumama rin ako dyan sa distribution na yan ng food packs na ito po ay naging offshoot ng Provincial Ordinance number 199 series of 2023 na inakda po ni Bukal Mercy Rihano at kung saan po ay naging katuwang pong may akda ang mga bukal. Yan po ang Provincial Ordinance number 199 series of 2023. So halos lahat po ng bayan ay nabigyan na po. Papaliwanag po natin ng kaunti itong Provincial Ordinance na ito. Ito po yung milestone age ordinance kung saan po pag ang senior citizen po ay nag-birthday ng 65, 70, 75, 80 at 85 ay siya po ay makakatanggap ng food packs mula sa provincial government. At yun naman pong makaedad ng 90 ay makakatanggap ng 5,000 at yun naman po makakaedad ng 95 ay 10,000. So, yun naman po makakaedad ng 100, meron na po tayong ordinansa doon kung saan ito po ay binibigyan ng 80,000 ng Provincial Government of Marinduque on top of po nung mga binibigay pa ng National Government na 100,000. So, yan po, in-implement na po ang Provincial Ordinance number 199 at sa pag-implement na po nito ay naghahangad po kami na lalo po itong mapalawig pa at binabalak po namin sa isang taon ay taasan ito ng gawin na itong cash gift amounting to 1,000 pesos. So ito po ay nasa mag-aaral po ng komitiba ng Committee on Social Services na pamumuno po ni Bukal Mercy Rihano. Ayun, yun nga po nung nakaraang February 1 nga po nakasama natin dito sa ating programa si Bukal Mercy Rihano, ang Chairperson on Civil Society Organizations and Chairperson on Committee on Social Services. Natalakay nga po dito ang iba't ibang ordinances na ipasa patungkol dito at kung ano pa mga revisions na kailangan pa gawin. At yun na po, andito po sa isa po natin board members naman po from District 1 at Chairperson on Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Works and Infrastructure, Land Use and Urban Planning and Development, and Committee on Rules, Laws and Ordinances, si Bukal Jojo Leva. Bukal, ano po yung mga committee na or mga ordinances po na naipasa niya sa mga committee po ninyo? Sabi nga, 17 out of 22 na ordinances na pinasa ng Sangguniang Panlalawigan ay meron tayo daw pong kaugnayan according to the record of the Secretariat. At ngayon lang po, kahapon, isang araw, ay 3 ordinansa na naman po ang ating sinalang-alang sa ating Committee on Rules, Laws and Ordinances. Ano-ano po ito? Ito po yung Governor's Excellence Award on Academics and Leadership Ordinance, kung saan po ay bibigyan natin ng parangal ang mga kababayan nating nag-excel sa academics at sa leadership. So, yung pong ito po ay para sa mga tertiary level. So, bisita po natin ang kinatawan mula sa Marinduque State College, sa Santa Cruz Institute, sa ESTI, at sa St. Mary's College of Marinduque. At hiningan po natin sila ng kuro-kuro
kung ano ang masasabi nila sa nasabing ordinansa na nagbibigay parangal sa ating mga estudyante na nagbigay ng karangalan sa kanilang eskwelahan sa larangan ng akademiya at saka sa liderato or sa leadership. At welcome daw po sa kanila ang nasabing ordinansa. Kaya't ito po ay naipasa na sa committee level, sa Committee on Rules at sa Committee on Youth and Sports Development. At ito po ay isasaalang-alang na sa plenaryo o sa for second reading. So pagbalik po namin sa sesyon sa February 16, ay isasaalang-alang po itong ordinansa na ito. Another ordinance po is an ordinance granting financial incentive to college graduate with Latin honors and who are top-notchers in board and bar exam. Kasi napapansin po natin na marami pong mga kababayan natin ngayon ang napakagaling. Napakarami na pong top-notchers na napoproduce ang ating mga eskwelahan, hindi lamang dito sa lalawigan ng Marinduque, kundi yung mga ibang eskwelahan din sa labas ng lalawigan. Pero mga taga-Marinduqueño po, meron po tayong ng top 2, ng top 4, meron po tayong ng top 6 sa CPA board exam na binigyan po natin ng parangal. Ngayon po, ito po ay bibigyan ng cash incentive, automatic, na bibigyan at nilayon po ng committee na huwag po pahirapan ang ating mga awardees na tanggapin ang kanilang insentibo sa pamamagitan ng paglimita sa mga requirements na kinakailangan para matanggap nila ito. So, muli po, pinagtibay at hininga namin ng kuro-kuro ang mga bisita natin o mga katuwag natin sa panunungkulan at sa kanila rin po ay napakaganda daw po ng ordinansang ito na ating inakda. Alam mo, 3 po itong ordinansa na itong sinalang-alang natin na inakda ng inyong amang lingkod at ito din po ay pinagtibay sa level ng komite at isasaalang-alang para sa pangalawang pagbasa sa susunod na sesyon. Ang pangatlo po ay ang isang ordinansa na nagdideklara sa Provincial Capital Choir as the official choral group of the province of Marinduque. Napag-alaman po namin na hindi po pala basta-basta makagasta ng kabanambayan ng ating mga official choir. Hindi po sila makapag-represent ng maayos sapagkat wala pong definite na pondo para sa kanila. Kaya sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanila bilang official choral group of the province of Marinduque, ang kanila pong lahat ng lakad sa pagrepresenta sa ating lalawigan at sa ating pamahalang panlalawigan ay magiging official na. At naging maganda rin po ang tugon ng ating bisita sa katauhan po ni Ginoong Blair Di Maano at saka ni Ginang Marinela Muhi Manrique na siyang pinaka-coordinator ng choral group. At ito daw po ay napakalaking development kung papagtibay, kaya agad po rin namin pinagtibay sa committee level ang nasabing ordinansa at ito po ay isasaalang-alang na rin po sa plenaryo sa susunod na mga panahon. Sa session po namin sa February 16, ito po ay iulat sa committee at pagkatapos ito po ay ito ay isasaalang-alang sa pangalawang pagbasa. So ganyan po ang sistema. Pagkatapos po ito ay naisalang-alang sa pangalawang basa at ito ay mapagtibay, ito naman po ay sasaalang sa ikatlo at huling pagbasa. Yan po. Ang provincial choir po ng Marinduque ay sila po ang nagpuputong sa mga dumadating na bisita dito sa ating lalawigan. At doon din po sa provincial government of Marinduque, sa Capitol, doon po nila tunitubungan itong mga bisita natin na galing galing sa labas ng ating lalawigan. Tama ka, Gio. Yan ay parang sila ay mga ambassador of goodwill ng ating lalawigan. Yung mga bisita sa ulang pagtungtong nila sa ating lalawigan ay sila po agad ay sinasalubong ng ating tradisyon na putong at napakaganda po ng resepsyon ng ating mga bisita sa ating lalawigan pag napapakinggan po nila itong ating putong. Ay, bukal sa, ito po matanong ko na rin po, paano po ang pagpasa po ninyo ng mga
resolution? Paano po yung proseso ng isang resolution? Ang proseso po sa resolution ay ito po ay tinutukoy sa isang komite. Ang komite naman po ay mag-uulat kung ano po ang aksyon nila sa isang resolution na tinukoy sa kanila, at ito naman po ay ibibigyan po nila ng rekomendasyon kung ito po isasaalang sa business for the day ng isang sesyon, at kung ito po isasaalang, ito po papatibayin nang wala ng requirement ng third reading principle. So hindi na po siya itaabot sa pangatlong at huling pagbasa. Pwede na po ng ikalawang pagbasa o second reading, ay pwede na pong ito ipagtibay ng hindi naaabot pa sa third reading. Yan po ay sa isang resolusyon. Kung matanong mo naman, Gio, paano naman ang isang ordinansa, ito ang pagkakaiba ng isang resolusyon sa isang ordinansa. Opo. Ang ordinansa po ay tinutukoy din sa komite, tapos magkakaroon ng pag-aaral ang komite, siya ay mag-iimbita ng mga resource person at tatanungin kung ano ang kuro-kuro nila sa nasabing ordinansa, kung mayroong mga dapat baguhin o mga dapat ayusin, at kung kinakailangan ang pampublikong pagdinig, gagawa ng pampublikong pagdinig ang komitiba, at pagkatapos na may saayos na ito, ito naman ay isasaalang-alang sa pagpapaulat ng komite o committee report. So sa committee report ay ibibigyan doon ng diin kung ano ang rekomendasyon ng komite, kung ito ba ay pagpapatibayan o ito ba ay hindi na isasaalang-alang. Kung ito po ay papagtibayin, ito naman ay ikukonsidera for second reading. Doon po sa second reading ay magkakaroon po ng talakayan, meron pong period of interpellation and debate kung saan magdidebate ang mga kasapi ng sangguniang panlalawigan kung ano ang kanilang kuro-kuro sa nasabing ordinansa, at pagkatapos po ng period of deliberation and debate ay magkakaroon po ng period of amendment kung meron po mga pagsususog na kinakailangan sa provision ng ordinansa. Doon po ito ay sinasalang-alang. Matapos na po ito naman po ay sasalang sa pagpapatibay sa ikalawang pagbasa. So kung wala na pong ito naman po ay aayusin ng kalihiman, ilalagay po nila ito sa maayos na sipi kung ano ang napagtibay ng sangguniang panlalawigan, at sa susunod posisyon ay ito po ipapagtibayin na sa ikatlo at huling pagbasa, kung saan po ay tinatala ang mga boto ng bawat bukal na sa nasabing panukalang ordinansa. Yan po ang pagkatapos po ito ay mapagtibay sa sangguniang panlalawigan, ito po naman ay dadalhin sa ating mahal na punong lalawigan o gobernador para sa kanyang pagpapatibay. Meron pong opsyon ang ating mahal na gobernador na pagtibayin po ito or ibito po niya o hindi po niya pagtibayin ang nasabing ordinansa. Sa kabutihang palad naman po ay maganda po ang relasyon ng working relationship ng governor, ng executive at legislative, at wala pa pong ordinansa na hindi pinagtibay ng ating punong lalawigan. At marami pong ordinansa ang ipinapagtibay na pinapa-implement na po ng ating mahal na gobernador. Sa katunayan, Gio, nung nakaraang linggo ay tayo ay nasa Banguain, Torrijos, sapagkat merong enhanced greening program kung saan ay nagtanim ng bamboo tree planting sa barangay Banguain. Ito ay offshoot na naman po ng isang ordinansa na pinagtibay ng sangguniang panlalawigan, ang Marinduque Enhanced Greening Program Ordinance. At doon nga din po ginanap na din yung first mobile session yung po sa... At doon din ginanap, tama ka, Gio, doon din ginanap ang first mobile session ng sangguniang panlalawigan. At ito po ay naging institutionalize na po natin ang mobile session tuwing ikahuling Biyernes po ng session or yung last session ng sangguniang panlalawigan ay gagawin po itong mobile session. Ibig sabihin po,
lalabas po kami ng aming opisina at kami po ay magsesesyon sa mga barangay. Para mabatid po ng mga kabarangayan natin kung paano ginaganap ang sesyon ng Sangguniang Lalawigan at maging katuwang din po natin sila sa pagpapaunlad ng ating lalawigan sa pamamagitan ng mga paglalahad nila ng mga hinaing nila or mga suliranin sa kanilang mga barangay. Yan po. Ang pagpapa-approve po ng ordinance at resolution po hindi po basta-basta at may prosesong sinusunod po ang mga ating mga bukal at ang ating vice-gobernador hanggang sa kay Gov. Pres B. Velasco. Ayan po. Ayan po, bilang ikaw po ang bagong committee ng chairman on Committee on Public Order and Safety. Ano po yung mga plano or ano po yung mga nakikita nyong pwede nyong gawin sa Committee on Public Order and Safety? Tama ka dyan, hindi pa tayo nag-iinit ng ating upuan sa pagiging chairman ng Committee on Peace and Order and Public Safety, pero nakaangla ang ating programa sa announcement ng ating gobernador na nais niya na malampasan ang lalawigan ng Batanes being the most peaceful province in the in the entire Philippines. So nandun po nakaangla ang ating programa. Nais po nating pag-ibayuhin na ang ating pong lalawigan ay maging insurgency-free, gambling-free, at drug-free. So, ang ating pong mga panukalang batas na gagawin sa pamamagitan po ng Committee on Peace and Order ay nakaangkla dito sa tatlong aspetong ito. Ito tayo po ay maging insurgency-free, drug-free, at saka insurgency, gambling free. Oo. Although may mga legal gambling, doon tayo sa mga illegal gambling ang natin. So far wala tayong mga waiting dito, pero meron tayong mga bookies na hindi naman kasama sa legal na mga sugal. So yun po ang ating nais pagtuunan ng pansin, at ako po ay makikipagharap din sa mga ating kapulisan para makuha rin po ang kanilang sentimento at hinaing, at baka may mga nais silang kasama rin po pala dito sa ating committee ba, not only the peace and order, ayun din po public safety. So yung public safety naman po, ito naman po ay pwede nating makuha sa ating mga Bureau of Fire Protection, sa mga traffic enforcer, sa mga barangay tanod. Nandiyan din po ang ating napangako na tayo ay tutulong para ma-enhance pa at mapabuti pa ang kalagayan ng ating mga barangay tanod. Yan po. In coordination po sa mga katuwang po ng provincial government o Marinduque sa public order and safety. Yan po. Opo. At ikaw po ay chairman din po ng Committee on Public Works and Infrastructure, Land Use, and Urban Planning and Development. Ito po ay bagong committee po ninyo or dati na rin po? Dati ko na po ito. Siguro po ay napili ako dito sapagkat ako ay engineer by profession, and since ito naman po ay more on infrastructure and engineering projects, kaya tayo po ay napili ng ating mga kasamahan na pangunahan ang committee ito. At tayo po ay marami-rami na rin pong ordinansa ang ating naipasa dito. Nandyan po yung anti-wire obstruction ordinance na napaka-importante po na may isabatas ang ating pong mga cooperative, ang ating pong electric cooperatives at mga power line companies ay humiling po sa atin na pagtuunan natin ang pag-localize ng implementation ng Republic Act 11361 or the Anti-Power Obstruction Act of the Philippine Republic of the Philippines, at ginawa po natin ito, nilocalize po natin na ayusin ang pag-implementa ng Republic Act 11361 dito sa ating lalawigan. Sana po ito ay makatulong para yung po mga brownouts sa ating lalawigan ay maibsan na sa pamamagitan ng pag-aayos ng linyada ng kuryente dito sa ating lalawigan. Meron din po tayong ginawang ordinance, ang end users right to have
a copy of the program of work. So yung po ating mga kabarangayan na hindi po nila alam kung may mga proyektong ginagawa sa kanilang lugar, hindi po nila alam kung saan sila makakakuha ng mga impormasyon, ay minabuti po natin maging ordinansa na ito sa pamamagitan ng pagbibigay na automatikong pagbibigay ng mga kinakailangan dokumento sa mga end users. Ang ating mga municipal government at saka mga barangay government ay maaari na po makakuha ng kanilang mga documents basta't magbayad lang po sila ng kaukulang fee na ini-impose ng kanilang mga agencies katulad po ng Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Agrarian Reform, at Department of Environment and Natural Resources. Yung may mga projects po ini-implement sa kanilang barangay. May access na rin po talaga sila. May access na po sila dyan. Marami pa tayong ordinansa na ginawa. Gagawa rin tayo ng accessibility ordinance para sa mga kababayan nating PWD. At marami pa tayong iniisip sa Committee of Public Works and Infrastructure. Nandiyan din po, tayo rin po ang nag-review ng mga zoning ordinances at saka comprehensive land use plans ng mga munisipyo sa capacity natin as chairman of the Committee on Public Works and Infrastructure, Land Use and Urban Planning Development. So nagawa na po natin ang bayan ng Munggasan, sumusunod na po ang bayan ng Mungpog, at ang susunod po ay ang bayan ng Santa Cruz. So nagkameron na po sila ng panibagong comprehensive land use plan and zoning ordinance. Ayan po. Talaga pong napakasipag po talaga niya ni Bukal Jojo. Kaya po siya nabigyan ng natatanging bukal na award po dyan sa atin sa Sangguniang Panlalawigan. At Bukal Jojo, ano po yung mga inisponsoran nyo po na na mga ordinances or resolutions po? Hindi ko na matandaan pero ang ganito yan, bilang chairman ng Committee on Rules, Laws and Ordinances, halos lahat ng ordinansa ay dumadaan sa ating komitiba. Ang mga memorandum of agreements na hinihingi ng ating gobernador ay dumadaan sa ating komitiba. Ang mga ordinansa ng mga bayan na ginawa ng mga bayan ay kailangan ng pagripaso ng ating komitiba. So itong tatlong bagay na ito ay napakalaking trabaho para sa Committee on Rules, Laws and Ordinances. So kaya dyan, ang naging output niyan ay ang mga ordinansa at mga resolusyon na ating inadapt sa Sangguniang Panlalawigan. Siguro sa susunod na mga pagkakataon, ihimayin natin isa-isa kung ito ang mga ordinansa na ito. So pero kulang ang oras natin para maipayag natin ngayon ang mga ordinansa. Sa tingin ko po, siguro po ay may mga 300 resolusyon na po ang naipasa natin dito sa ating kasalukuyang panunungkulan sa 16th Sangguniang Panlalawigan. Yung mga resolution or ordinances po na galing barangay, sa inyo rin po dumadaan? Hindi po yun. Yung po naman ay, ang nagripaso po niyan ay ang mga Sangguniang Bayan. Sa municipal level? Sa municipal level po yan. Ang niriripaso po natin ay ang mga ordinansa ng Sangguniang Bayan. Opo. Yan po ang division of work na ginagawa ng batas. Ang sinasabi ng batas, pag may ordinansa ginawa ang barangay, ito ay rinipasuhin at titingnan kung nasa karapatan ng Sangguniang Barangay na magsabatas. Ang Sangguniang Bayan po ang gagawa niyan. Pagdating naman po sa Sangguniang Bayan, ito naman po ay riripasuhin ng Sangguniang Panlalawigan. Pagdating naman po sa Sangguniang Panlalawigan, wala na po magriripaso niyan. May presumption of regularity na po na tinatawag tayo pagdating sa Sangguniang Panlalawigan. Ayan po. Narinig po ninyo mga information na galing kay Bukal Jojo na kung saan po nga po ay siya po ang chairman ng Committee on Rules and Laws and Ordinances, at napakarami din po talagang trabaho nitong committee na ito kung saan po ay madami pong dumadaan na ordinances and resolutions na nirerepaso po niya.
Ayan po. Maraming salamat po sa ating nakasama ngayong linggo dito sa ating programa, The Vice Governors are Kasangguniang Ngani, and Chairperson on Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Works and Infrastructure, Land Use and Urban Planning and Development, and Committee on Rules, Laws and Ordinances, Bukal Jojo Leva. Baka may gusto ko pa pong batiin, Bukal Jojo. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Vice Governor Adeline Lin Angeles sa kanyang pag-anyaya muli sa akin na maging bahagi ng programang ito, ang Vice Governor's Hour Kasangguniang Ngani. Ito po ang pangalawang pagkakataon kong maging bahagi ng inyong programa o ng programa ng Sangguniang Palalawigan sa pamamagitan po ng ating Vice Governor. Ganon din po ang muli ko pong pagbati sa kanya sa bilang number 1 or top 1 performing Vice Governor sa buong Mimaropa Region ayon sa Hypothesis Philippines. At ang ganon na rin po ang aking panalangin sa patuloy niyang paglalakbay sa The Hague, Netherlands, at patuloy niyang pag-aaral para sa kabutihan ng lalawigan ng Marinduque. Ganon din po, binabati ko po ang aking mga kasamahang bukal. Kami po ay mayroong pagpupulong mamayang hapon muli. Kahapon po ay kami ay nagpulong. Ganyan po kasi sipag ang ating mga bukal. Bagamat bukas po ay araw ng Biyernes ay wala pong sesyon sapagkat ito po ay dineclare ng holiday. Subalit ang ating mga kasamang bukal ay patuloy po sa kanilang gawain sa level ng komitiba. Ganun din po, binabati ko ang ating mga kasamahan at mga kababayan mula po sa unang distrito ng lalawigan, mula po sa bayan ng Mumpog, Buwak at Gasan. At ganoon na rin po ang ating mga kasama mula sa ikalawang distrito, ang bayan ng Santa Cruz, Torrijos at Buena Vista. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin at patuloy po tayong manalangin para sa kagalingan at katiwasayan at kaunlaran ng bayan ng lalawigan ng Marinduque. Ayan po, batiin ko lang po, nagpapahabol po, congratulations po sa SDO Marinduque, care of Dolores National High School as top 8 on the top 10 performing schools for NAT grade 12 school year 2022 to 2023 with the ratings of 66.34%. Congratulations po. Only school from Mimaropa region na nakapasok sa national level yan. Congratulations po. Sige po, at bibigyan po natin ng kaukulang resolusyon. Pahingi ako ng kopya, Gio, at gagawa natin ng resolution of recognition ang Dolores National High School. At saka po, batiin po natin ng mga nag-comment ngayong araw sa ating Facebook Live kay Ma'am Laura. Good morning, Bukal Jojo. Hi, JFR. Hi po, Ma'am Laura. At kay Ma'am Janet Nueva, good morning po, Bukal Jojo Leva. At kay Ma'am Hamilia Tapit Crisel, good morning po, Bukal Leva and Sir Jayafar de Lesa. At kay Sir Ronald Magdorolan, good morning, Bukal Leva and Jayo. Hi Sir Ronald. Ito po katuwang din po natin sa Office of the Vice Governor dati na driver po ni Vice. Yan po kay Fiona Magdorolan po, ito po yung anak ni Sir Ronald. Hello po, good morning po, Bukal Leva and Kuya Jayoff. At kay Bobby Moreno, good morning. Kay Jenalyn Sadiwa Sudsod, good morning po. Kay Ma'am Madi, good morning po, Bukal Jojo Leva. At kay Tres Uno, good morning po, Ma'am Princess. Kay Ma'am Princess po, na katuwang din po natin sa Office of the Vice Governor, good morning po, Bukal Leva and Jayoff. Bati po ni Ma'am Princess. At kay Ma'am Mildred po, na isa rin po katuwang din sa Office of the Vice Governor. Good morning po, Bukal Leva and Sir Jayoff. At kay pabatingin ko na rin po kay Joan Lugmao, Gerald Rocha, Angemel Jaqueca ng MSC, support staff sa MSC. At kay Abdullah Ismael Magdalita from Marinduque News. At kay Norelyn Privado. Ayan, hi po. And po, dito na po nagtatapos ang ating programa. Nandito po ulit tayo sa ating programa. The Vice Governors are Kasangguniang Ngani, ang programa ng ating Vice Governor Adeline Lin Angeles at lahat ng bumubuo na 16 Sangguniang Panlalawigan. Makakasama nyo hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo po ay mapapakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz
104.5 at live sa Facebook page ng Vice Governor Adeline Angeles, ang Kasanggunian Ngani, the official FB page of the 16th Sangguniang Panlalawigan, at gayon din po, live po tayo mapapakinggan sa Marinduque News Network. At abangan nyo po sa susunod na programa ay andito na po ang ating Vice Governor Angeles, at sigurado po madami po siyang ikikwento dito sa ating programa sa radyo natin. Ayan po. At nice po din pabatid ng ating Vice Gobernador na nagpapasalamat po siya sa inyo na ngayong linggo sa ating programa, the Vice Governors are Kasanggunian Ngani, ay bumabati po siya ng maligayang araw po sa inyo. At maraming salamat po, at tara at muli niyo po akong samahan sa susunod na Webes sa ganap na alas 10 at hanggang alas 12 ng tanghali sa isa na namang makabaluhang talakayan na kwentuhan dinilaan sa programang Kasanggunian Mo, Kasanggunian ng bawat Marinduqueño. Ito po ang The Vice Governors are Kasanggunian Ngani, kasama inyong lingkod, Bokal Jojo Leva, at ako po ang office staff po ni Vice Governor Angeles, Janjay of Hardelesa. Maraming salamat po, mahal ko po kayo, Marinduqueños, mahal po namin kayo. Hanggang sa susunod po na programa, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat na nakinig sa aming programa ngayong araw na ito, at pagpalain po tayo ng pong may kapal. Ari ang